Isang sundalo ang nabalot ng misteryo na biglang napunta sa Mexico matapos itong makaidlip sa kanyang duty sa Intramuros, Maynila. Noong October 24, 1593, isang pangyayari na naganap tungkol sa isang sundalong Kastila at miyembro ng Guardia Civil na nagngangalang Hel Perez. Siya ay nakatalaga sa Palacio del Gobernador sa loob ng Intramuros. Noong gabi ng Oktubre 24, pagod at puyat si Perez dahil sa tensyon sa lungsod. Kamamatay lamang kasi ng Gobernador General ng Pilipinas na si Gomez Perez Dasmariñas na pinatay ng mga instik na taga-Sagwan habang papunta sa isang ekspedisyon sa Molucas. Dahil sa pagod at puyat, naisipan ni Perez na sumandal sa isang pader ng palasyo at ipinikit ang kanyang mga mata ng sandali. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya dahil iba na ang kanyang kinalalagyan at hindi na pamilyar ang kanyang paligid. Hindi na siya nasa Maynila. Nasa gitna na siya ng isang malawak na plaza na hindi niya kilala. Dahil sa pagtataka at pagkataranta, napansin siya ng mga gwardya sa lugar dahil sa kanyang kakaibang kinikilos. Nang sitahin siya ng mga gwardya sa Mexico dahil sa kanyang kakaibang uniforme, diretsahan niyang sinabi na siya ay isang sundalo mula sa Maynila na nagbabantay sa palasyo ng gobernador. Sinabi rin niya ang dahilan kung bakit siya pagod at puyat dahil sa pagkamatay ni Gomez Perez Dasmariñas. Kahit hindi naniwala ang mga autoridad at inakusahan siyang isang deserter o kakampi ng demonyo, nanatili siyang matatag sa kanyang kwento sa loob ng ilang buwan na siya ay nakakulong. Ang problema, ang Mexico City at Maynila ay magkahiwalay ng mahigit 14 na kilometro. Noong panahong iyon, ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang lugar, gamit ang galyon ay umabot ang 4 hanggang 6 na buwan. Itinuturing na imposible ang makarating mula Maynila hanggang Mexico sa loob ng isang gabi ng walang tulong ng mahika o masamang espiritu. Dahil sa kanyang imposibleng kwento, ikinulong si Perez ng mga autoridad sa Mexico o ang Holy Office of the Inquisition. Sa hinalang siya ay isang mangkukulam o kampon ng demonyo. Pagkalipas ng ilang buwan, isang galyon mula sa Pilipinas ang dumaong sa Acapulco, Mexico. Ang mga sakay nito ay nagdala ng balita. Kinumpirma nila na patay na nga si Gobernador General Dasmariñas sa eksaktong paraan na sinabi ni Perez. Kinumpirma rin ng isang pasahero na nakilala niya si Perez. Sinabi nito na huli niyang nakita si Perez sa Maynila noong Oktubre 23, isang araw bago ito lumitaw sa Mexico. Dahil sa mga ebidensyang ito, napilitan ng mga autoridad na palayain si Gil Perez at pinabalik siya sa Pilipinas. Ang kwento ni Gil Perez ay madalas gamiting halimbawa sa mga diskusyon tungkol sa teleportation. Dahil walang konkretong paliwanag mula sa tradisyonal na kasaysayan, ang mga scientist sa larangan ng physics at yung mga paranormal researchers ay may iba't ibang teorya. Pinaniniwalaan ng ilan na may mga butas sa space at time o wormholes na maaaring magkonekta sa dalawang malalayong lugar. Baka di umano ay aksidenteng nakatapak o nakasandal si Perez sa isang natural na rift o lamat sa realidad sa Intramuros na direktang nakakonekta sa Mexico City. May ibang nagsasabi na hindi raw nag-teleport si Perez sa sarili niyang kakayahan. Sa halip, baka kinuha siya ng mga extraterrestrial beings at mabilis na ibinaba sa Mexico City bilang isang eksperimento o aksidente. Ito raw ang dahilan kung bakit nakaramdam siya ng pagkahilo bago nawalan ng malay. Bagamat ang kwentong ito ay nakatala sa ilang mga lumang dokumento ng mga Kastila, maraming historiador ang nagdududa rito. Gayunpaman, ang kwento ni Gil Perez ay nananatiling isa sa mga paboritong paksa sa usaping paranormal at teleportation sa buong mundo. At kung nais mo ang mga kwentong ganito, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at misteryo.